Blessed Thursday evening, Team Focus, and welcome back to your favorite evening program every Thursday. Para ito sa inyo, Team Focus. This is Staying Alive. Maraming salamat sa lahat ng mga ngayon ay naka-tune in na. I hope that all of you is excited to be a part of this wonderful program na ginawa sa atin ng ating mahal na pastor. Of course, yan ay bigay ng ating Panginoon. So keep tuning in. Just sit back, relax, and enjoy sa inyong mga nasa station. Shout out sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nasa Facebook Live, just enjoy watching this program. At nais kong sabihin sa inyo, don't forget to share the link and tag the names of your friends and relatives so that they too can enjoy this wonderful program designed for you, Team Focus. But before that, bago tayo magpatuloy sa ating programa, nais muna namin kayo i-welcome with the intermission ng isang instrumental. One of our very own, she is the pianist for the Junior Church now, and she is a member, currently a member of Faithful Priscilla. Ladies and gentlemen, I give you Sister Aya Aguda.
night show of Team Focus. Magandang gabi sa inyong lahat. Yan o. Welcome sa inyo lahat. Palakpakan muna tayo dyan, no? Kaya magandang gabi po sa inyo. Welcome to your favorite evening program every Thursday. Sir Dominic, this is Team Focus, Staying Alive. Amen, yan. amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Huwag kayong mag-alala. Nasa taas lang kami ng 34th floor. Yan, kaya maganda. Nasa Skyroof tayo, Nasa Skyroof. Nasa ano tayo ngayon? Anong tawag doon yung sa may parang pababa? Kita nyo naman, medyo maayos naman ang daloy ng trapiko ayon sa aming... Bird's eye view. Naka-bird's eye view. Maayos naman ang daloy ng trapiko ayon sa aming bintana dito. Pero magandang gabi pa din sa inyong lahat. Kaya sa lahat ng mga kapatiran po natin na ngayon ay sumusubaybay na sa ating programa, isang malaking shoutout po sa inyong lahat. Shoutout po of course sa ating mahal na pastor, Pastor Hil Laurena. Sir, good evening po. Magandang gabi po sa inyo. Okay? At ganun din po ay malaking shoutout din of course sa North, South, East, and West Corner ng ating pong simbahan. Shoutout din sa mga grupo ng Team Focus and sa lahat ng mga leaders na kasama ng Team Focus. And of course, Sir Dominic, ay shoutout sa ating area Southeast Border Family Young People. Magandang gabi sa inyo lahat. At higit sa lahat ay shoutout sa aking mahal na asawa na nadaya ako. Bakit? Nadaya ako, nag-send sa akin ng video. Tinuruan si LG. Na? Nagmamama na. Ay, patay. Madaya. Well, anyways, mga Pero kapatid. gagawin natin, LG. Maki. Let's enjoy this program again. A blessed Thursday evening to each and every one of you. Sir Dominic, magandang gabi sa'yo. Amen, magandang gabi, Team Focus. Wow, blessed na blessed ako. Ganda ng studio ngayon. Anyway, magandang gabi, Team Focus. And I hope kayo excited. Ako excited sa episode natin ngayong gabi. And the shoutout nga pala sa mga grupo, Trusted Timothy, magandang gabi sa inyo. And of course, sa mga young people dyan sa Agdon Station, magandang gabi sa inyo. Kay Trixie, kay Kurt, yan, I hope kayo ay nanonood. Kasasend ko lang kanina ng link. I hope kayo ay nakikinig. And of course, kay Mami, shoutout sa iyo, magandang gabi. And Team Focus, panatili kayo, maganda. Ito na. Okay, napag-usapan na natin last week, nabanggit na sa atin ni Sir Maki last week. This is the last episode of our topic, marching towards your commitment. Yeah, let's get excited, Team Focus. Sir Maki. Yeah, yes sir. And of course, ay nais ko rin batiin ang mga nasa, although mamaya babatiin naman sila. Pero syempre as host of the program, nais natin silang batiin. Diba? Yes. Shoutout sa mga nasa Google Meet. Meron na ba tayong mga audience mula sa Google Meet? Yeah, meron na. Yun! Shoutout sa inyo lahat. Kaway-kaway muna sa lahat na nasa Google Meet. And if you are there, I would like to encourage you to on your cameras. No? Sayang Sayang. Yan. Nagbihis kayo, nag-ipon-ipon kayo. Open. Open natin yung ating mga cameras. Amen. Alright. Yun. Meron naman tayo representing Tindahang Malupet. Yan. Shoutout sa iyo, ate. Yan. Shoutout sa iyo, ate. Mamaya may bibili ng Cobra dyan. Alright, thank you. And of course, sa ating mga studio live audience. Yun! Amen. Ang liwanag. Yes, maliwanag. Of course, shout out sa ating mga audio man. Yan, at si Sir Rumir at ang ating technicals na si Sir Joshua. At of course, sa ating mga Young people. Pangalan nito, cameraman, si Sir Vince, na nakakalimutan ko kasi kanina muntik pa niyan. Hindi ka mo masagi. Patapos na yung intro Yan. Kaya, mga kapatid, let's get excited, no? Let's get excited sa ating programa ngayong pong gabi na ito. And since na ito ang last Thursday, Sir Dom, ng ating pag-aaral patungkol sa marching towards your commitment, recap muna tayo ng ating napag-aralan nung mga nakaraan. Sir Dominic. Amen. Last week, Team Focus na pag-usapan, nabanggit. Diba, ang topic nga natin, marching towards your commitment. And nakafocus yung title niyan, yung theme na yan, nakafocus tayo ngayon sa word na professionalism. Yan, maraming Team Focus nabanggit. Parang palagay ng mga Team Focus ngayon, lalo na yung mga papunta ng team prep, palagay nila imposible o kaya mahirap
na maging professional. Pero binanggit last week ni Sir Maki, hindi imposible para sa age ninyo. Kahit yung 13 years old. O sabi pa nga niya, kahit nasa juniors hindi imposible sa age ninyo na maging professional. Okay, pwede kayo kaagad na maging professional sa edad nyo. Professionalism is living what you have learned. Yan yung team focus. Ipamuhay mo daw kung ano yung natutunan mo. Diba? Kasi marami ngayon, ang biggest mistake, yung malaking pagkakamali ng maraming tao ngayon, team focus, palagay nila kasi, palagay ng mundo, pag meron kang napag-aralan, pag meron kang napagtapos, meron kang degree sa labas, professional ka na kagad. Pero hindi yon. That's not the basis of professionalism or being a professional, team focus. You can be called a professional if you are applying what you have learned. Tandaan mo yan, team focus. Maraming tao ngayon na napagtapos ang kanilang kurso. Kahit ano pang kurso yan. For example, napagtapos nila ay, example lang naman po, sana wala ma-open. Diba sinabi last week, maraming napagtapos ng nursing pero di naman sila nurse ngayon. Diba? Maraming napagtapos ng teacher pero ngayon hindi naman sila teacher. Diba? Bakit? Kasi hindi nila in-apply yung kanilang napagtapos. Yeah. So, hindi sila professional. And kaya, from that team focus, dinerecho agad ni Sir Maki yung dun sa term na stolen valor. Yung usong-uso sa Amerika, stolen valor. Ano yung, in-explain niya sa atin ano yung stolen valor? Maraming tao, okay, hindi, yung may valor muna. Pin-explain niya muna sa atin yung tao may valor, yung mga sundalo. Diba? Mataas, sa Amerika, mataas ang respeto sa mga taong mga nasa serbisyo. Yeah. Yung mga nasa military service. Bakit? Kasi sila ay lumalaban para sa kanilang, they call it freedom. Kaya sinasabing they call it, ibang topic na yun. Okay? They call it freedom. Pero kaya mataas ang respeto sa kanila. Ngayon, maraming gustong nakawin yun. Kaya nga stolen valor. Maraming gustong manggaya doon sa valor nila. Bakit? Kasi mataas ang respeto. Kahit ano, magpakilala lang sila na sundalo sila. Grabe na yung respeto. Di ba? Binigyan pa tayo ni Sir Maki last week ng example. Sa eroplano, kung ikaw ay nasa economy, i-upgrade yung ticket mo, gagawing first class. Di ba? Pero hindi yon. Marami kasing tao doon. Gusto ko rin pa yung sinabi ni Sir Maki, if you can't perform, japorm. Hindi, sinabi ni Sir Maki last week, manood kayo, di kayo nanonood. Ha? Sinabi yun last week, ha? Sinabi ni Sir Maki last week, if you can't perform, japorm. Bakit japorm? Kasi, baka inisip nyo, sinasabi nila sa Amerika yun. Hindi yun. Japan pang Amerika, no? Bago. Pero hindi, yung sinasabi doon, team focus, kung hindi mo kayang i-perform yung isang bagay, pumorma ka na lang na ganun. Diba? Yung magmukha ka lang, uy, mukha kang sundalo to. Mukha ka lang, pero mukha, Pero hindi na tutuloy. Pero ito, in-explain niya ni Sir Maki sa atin, maraming tao ngayon, ayaw dumaan sa proseso ng mga taong napagdaanan, ng mga taong yun, kunyari sundalo, ayaw nilang dumaan sa training ng pagiging sundalo. Kaya mataas ang respeto sa kanila. Bakit? Nag-training sila. Kaya ganun tayo dapat yung focus. Di tayo dapat nagmamadali. Dapat daanan natin yung proseso. Okay, maraming tao, kahit i-form mo, kahit daan mo lang sa forma mo, team focus, tandaan natin, marami pa ring taong nakakaalam na sa galawan mo pa lang na hindi ikaw yun. Okay, hindi ikaw yun, team focus. Sabi nga ni Sir Maki, you can't fake professionalism. Okay, ang commitment, sabi nga ni Sir Maki, ang commitment, hindi yan post-dated check. Bakit? Araw-araw, team focus, you are marching towards your commitment. Araw-araw, team focus. Okay? Marami kasi ngayon, madali lang. Sabi ni Pastor Hill, madali lang mag-commit. Madali lang magbigay ng commitment, pero hindi nila nakikita yung kahalagaan ng commitment. Kaya hindi sila nag-i-involve. Yes. And without involvement, yun na nga, walang attachment. Kaya ngayon, hindi nakikita yung professionalism, or rather, hindi nakikita yung action natin, hindi nakikita yung professionalism, o yung paulit-ulit na natin, noon pa natin binabanggit,
hindi nakikita sa atin yung seriousness. Tama. Okay, that's why Team Focus inulit at the end of that program last week. That's why yung ibase mo, yung iyong professionalism, yung actions mo sa iyong natutunan, hindi sa iyong pinagtapos. Tanda mo yung Team Focus, ha? Kasi yan ang professionalism. Okay, that's why you never base your actions on what you have learned. Okay? Binabase nyo lang sa ating napagtapos pakiramdam mo dahil sa napag-aralan mo na, ikaw na yun. Yeah. Pero hindi mo naman ina-apply. Kaya, Team Focus, in order for you to be a professional, or rather, para maabot mo pa towards your commitment, marching towards your commitment, ayan na, napag-usapan na natin last week. Yan, sir, yan po, Sir Maki. Yeah, as you can see sa inyong mga screens ngayon, nakikita nyo po, no, nakalagay po dyan yung ating theme ng ating pong pinag-aaralan ngayon, Team Focus. And it is very important, Team Focus, na makita ninyo ang gantong klaseng pagkakataon or gantong klaseng tagpo sa buhay ninyo bilang isang kabataan, sapagkat napakahalaga niyan. Basahin natin kasi we will proceed, no? We will proceed sa ating pinag-aaralan. Nandiyan dyan sa inyong mga screens ngayon yung verse na ating ginamit. At nakalagay dyan in the book of Psalms 37 verse number 7, rest in the Lord, sabi ng Bible, rest in the Lord and wait patiently for Him. Okay? Rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Okay? So as you can see, Team Focus, makikita ninyo. Alright? Let's proceed kasi sayang yung ating sayang yung pagkakataon na ating mga pinag-aaralan. Now, nakalagay dyan nung nakaraan, tinalakay natin that you should rest in the Lord. Okay? Rest in the Lord, it means you should this encourages us to trust and rely on God's powerful nature. Kasi alam nyo, Team Focus, ang pinakasakit ng maraming kasing edad ninyo ngayon is this. Yung kayo ay gagawa ng isang bagay that according to your way, Sir Dom. Yes, diba? According to your own way. Kasi a lot of Team Focus, sabihin na natin, sige, nasa kanila na yung kainitan ng kanilang edad. Nandoon na yung, sabi nga natin whatever will be na lang. Sige, bahala, sabi natin sa laro, excuse me, pangbatang 90s to. Taya, pati pato. Hindi nyo na alam yon. Scatter ang alam nyo. Diba? Taya, pati pato na. Wala na, lahat. Kahit yung Jolen, yung marble na ng nanay mo na malaki, pinantataya mo na sa Jolen. Kasi wala ka na Basta lang, mayroon ka maitaya. Kung ganyan ang young people. But, alam nyo, young people, ang pinaka dapat na makita nyo dyan is this. You should rest in the Lord. Hayaan mo siya na patuloy kasi you are marching towards your commitment If you will rush everything patungo sa iyong commitment, sabi nga natin last week, delikado ka, ma-out of cadence ka. And kapag na-out of cadence ka, yun na yan. That's the end, Team Focus. Pag na-out of cadence ka, wala ka na sa bilang. Okay? Pag na-out of cadence ka, mapapagod ka agad. So you're prone to quitting. Amen. Diba? Amen. Buti sana kung pag napagod, ito yan if you will be honest, young people. Buti sana kung pag napagod ka, nagpapahinga ka lang Hindi. Pag napagod ka, you're quitting. Kaya nga maganda yung sinabi ng ating mahal na pastor last Wednesday, yesterday, sa ating midweek service. Ano yun, Sir Dom? You can slip back, but it doesn't mean that you're going back. Mapapagod ka, syempre. Pag napagod ka, maaaring bumagal ka, maaaring ma-slip back ka doon sa dati mong may slip back ka, mapunta ka doon sa stage na yun ulit, but it doesn't mean that you're going back on that stage. Kaya ano sabi ni Pastor, you may slip back, but it doesn't mean that you're going back. So what you're going to do, get up and pursue your commitment. Amen. March towards your commitment. Huwag mong tatapusin. Kaya nga, ang pinakamahalaga yan, makita mo ngayon ito. You should rest in the Lord, wait patiently for Him. It emphasizes the importance of patience and your perseverance sa iyong pananampalataya. Kasi alam nyo, ang pinakamahalagang bala mo sa commitment is your faith. Yes, Team Focus, narinig nyo ba yon? The most important thing in your commitment, as you march towards your commitment, the most important thing
is your faith. Yes, sir. Ang Amen. pinakamahalaga, Sir Dominic, ay yung pananampalataya. If you are weak on your faith, then you will be weak on your commitment. Tandaan mo yan. Alam nyo, tandaan nyo yan, Team Focus. Kapag mahina ka sa pananampalataya mo, huwag mong i-expect na malakas yan sa commitment mo. Kasi the gas that will push you to do your commitment or to pursue your commitment and you march towards your commitment, yung gas mo is your faith. No, sa panahon na mahina ka, isipin mo yung pananampalataya mo. Bakit? Kanino ba nakadikit ang pananampalataya mo? Sa subject ng commitment mo, and who is? God. Yes, sir. Diba? Kaya nga sabi, and wait patiently for Him. Now, let's go to this two part right here. Fret not thyself because of him who prospereth in his way. Now, ano ito? Actually, Sir Dominic, this is a warning. This part of this verse, this warns us against envy or worry over the success or prosperity of those who are wicked or evil. Anong sabi sa book of Proverbs? Be not thou envious against what? Evil men. Neither desire to be with them. Alam nyo, ito yan, Team Focus. Ito ang pinakasikat. Maraming makaka-relate sa akin dito. Kaya nga maraming rebelde ngayon sa magulang, Sir Dominic, and mas pinagpapalit nila yan instead of marching towards their commitment. Alam mo kung bakit? Kasi nakakakita sila na kasing edad nila na nakakapagpatayo ng bahay. Amen, amen. Give, vlog pa. Diba? Kaya nga instead of add as a friend, anong gagawin nila? Anong papalitan nila? Follow. Diba? Familiar, diba? Bakit? Because, ang sabi ng Bible, nandoon ka na ngayon sa nagkakaroon ka na ng attitude of being envy, naiinggit ka na. Bakit parang nagkakaroon ka na ngayon ng katanungan na, bakit ako tong sunod ng sunod sa Panginoon, pero ba't mukha naman ako ang hindi pinagpapala? Amen. Amen. Bakit pambihira? Ito sila lang, few weeks from now, pambihira ang viewers niya, ganito na, may sarili na siyang bahay, nakabili na siya ng lote. Bata lang siya ni Kots ganito, ngayon, may sarili na siyang lupa. Nakabili na siya ng ganito, kaya anong gagawin mo ngayon? Magre-record ka ngayon. Ito po ako, papasok ngayon sa klase, grabe, it's so hot here. I commute pa more. Gagawa ka na ngayon ng sarili mong video ganyan. Pero ang hindi mo alam, those things, kaya actually, Sir Dominic, kaya ito ay naging warning para sa mga young people. Kung bakit ito ay naging warning, alam niyo kung bakit, Team Focus? Kasi nga, you are marching towards your commitment. Ibig sabihin, you are going somewhere. May tinatarget kang, may ginugol ka na ma-achieve mo. And what it is, according to our topic, ano yun? Your commitment. Na as you march towards your commitment, eto nga yan Sir Dom, example, pag nagmamarcha ka, ang dapat mong paganahin ay ano? Are you going to look to your left or you look to the right? No. Ano ang gagawin mo? Talaga bang pag nagmamarch ka, titingin kang ganon kung nasa alignment ka pa? No, hindi. Anong sinasabi sa atin? Paganahin mo ang peripheral vision mo. But it doesn't mean that you're looking on the left na. Wala na ata ako sa linya Kasi pag lumingong ka dyan, at nakita mo, nako, ikaw lang ang wala sa linya, anong gagawin mo ngayon? Bakit kaya ito, nasa linya to? Anong ginagawa nito? Malayan mo, mas malayo ka sa linya mo. Amen, amen. Kaya anong sabi ng squad commander, ng platoon commander, ng battalion commander? Peripheral vision lang. Glance lang, okay, nasa linya pa ako, pero wag mo talaga silang titingnan. Bakit? Kasi yung akala mong pagtingin mo ngayon, doon Sir Dom, okay, si Sir Dominic, okay, nakatingin ako sa kaliwa, align pa ako. Pagtingin mo, nauna ka na. Pagtingin mo sa kanan mo, ay, wala ka na pala sa linya. Mas nawala ka ngayon sa sinasabi nating cadence. Mas nawala ka ngayon doon sa goal mo na manatili ka, magkaroon kayo ng straight line. Imbis na cover the man in front of you, yung in front of you ngayon, wala ka na. Hindi ka na ngayon makita. Dapat nga hindi ka makita, pero yung sinasabi kong hindi ka na makita sa pila. Bakit? Nakahiwalay ka na Iba na. Kaya nga ang sabi dito ng Bible, Sir Dom, fret not thyself because of him who prospereth in his way. It means according to his own way. Kaya nga ang sabi ng Bible, neither desire to be with them. Bakit? Kasi they are doing things, young people, Team Focus, you've got to realize this. They are doing things according to their own way.
and that way is not God's way. Amen, amen. Diba? Nakukuha nyo, Team Focus. And then the next, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Now, this is a reminder. Kanina warning, ngayon dito ay reminder. It reminds us not to be consumed by actions of those who are pursuing evil as their, take note, success is temporary. Okay? As their temporary success. Tingnan nyo, ang galing netong passage na to sa totoo lang. As you march towards your commitment, this is very important. Sabi ng Bible, you've got to be reminded na huwag ka masyadong magpapadala sa I'm telling you, Sir Dominic, pambira, ikaw tong sinasabi na pag ikaw tong young people, watch out, young people. Watch out. Team Focus, makinig kasi masyado mainit ang dugo ninyo sa ganito. Alam mo, Sir Dominic, nalulungkot ako kasi kapag merong sumusunod na gantong klaseng Team Focus sa mga gantong klaseng tao, I'm not, worldwide tayo, naka-live tayo, hindi ko naman sila, I'm not against him. Ang tawag doon sa social media? Another term, letter B. What's that? Basher. Yan. Hindi ako basher. Okay? Hindi ako basher. Asher ako. Aray ko. Hindi ako basher ninyo. Sa kung meron man nanonood sa inyo. Hindi ako basher, Sir Dom. But what I wanted to realize netong mga Team Focus na nangikinig sa atin ngayon is this. Ano yun? Doing things on your own way, hindi yan makakatulong sa'yo as you march towards your commitment. Amen. Bakit? If that is the case, yung paggawa mo ng bagay at pag-achieve mo ng mga bagay ayon sa iyong sariling gawa, bakit sira ang relasyon ng mga ito sa magulang nila? See that? Bakit hindi maayos ang relasyon nila sa magulang nila? Amen. On cam, pambihira, ririgaluhan pa nila yung magulang nila. But what about off cam? Off cam, ano na? Sa una, grabe, pambihira, nandiyan dyan lahat ng paggalang, ng pag-abot sa mga pangangailangan. Pero nung umasenso na ng todo, hindi ko nila lahat, pero ilan ang makikita nyo na nananatili sa respeto nila sa magulang nila? Ilan? Kung ganyan, bakit hanggang sa dumating ng pagkakataon sa dulo nila? Bakit at the end of their story, instead of success, rehabilitation ang pasok nila? See that? Ilan sa mga iniidolo nyo na may pera pero ang mga nabibiling damit ay punit-punit. Ang dami pera nun. Ang dami pera, sa sobrang dami ng pera, wala na siya mabiling damit. Sige, yung punit-punit naman. Aray ko. Di ba? Wawa. Kawawa sa'yo. Di ba? Ganun ang mangyayari ngayon. Instead na makabili ng damit na sakto sa kanya, yung bitin. Yung hanggang lampas dibdib lang. Ang alam kong kinakrap lang yung picture pag may pangit na background. Huwag nyo naman ikrap yung damit. Ano ba yan? Ang bira pagkatapos yung punit-punitin, ang tatanggalin niya yung punit. Ano ba yan? Di ba? Ang gulo. Di ba? Nakikita ninyo? Kung ganun ang rason, Sir Dom, di ba? Bakit ganyan ang ending nila? Katulad ng sinabi ko, sabi ng Bible, because of him who prospered, or because of the man who bringeth wicked devices to pass. Alam mo to, Sir Dominic, yung katagang maitawid lang. Makaraos lang yung masabi lang na, ang yaman ko. Yun lang, di ba? Yung masabi lang na, ang galing ko no? Tingnan mo, ang yaman ko. Follow mo na ako. Like, share, and subscribe. Pag subscribe mo, ganun ka na rin pala. Ang sabi ng Bible, winarningan tayo at ni-remind tayo, their success is temporary. Yeah. Now, as you march towards your commitment, Team Focus, the best thing that you should do is to watch those two first part of this verse
na kailangan mong isabuhay para as you march towards your commitment, your success will never be temporary, but your success will be fulfilled talaga. Maraming success na, alam mo yun, yung temporary, yung sinasabi ko, Sir Dominic, na pag sinabi kasi natin that your success is temporary, it means parang, alam mo yun, hindi buo. Hindi ka satisfied. Maraming success na ganun eh. Oh, pero ano yung success na sinasabi nating fulfilled? Yung sinasabi ng Book of Proverbs that the desire accomplished is what? Sweet to the soul. Ibig sabihin, kaaya-aya sa'yo. Now, again, bakit natin to pinahapyawan? Kasi meron kang pinupursue na goal. Ano yon? Commitment. Dapat makarating ka dyan ng maayos. Dapat makarating ka dyan ng ligtas. Dapat makarating ka dyan ng hindi ka nahihirapan. Just march towards. Notice the word, towards. Papunta. O, wag pagilid. Diretso lang. March. Follow the cadence. Left, right. O, ganun lang. Wag right, left. O, sabi nga, naalala ko pag si Pastor Hill Serdomo nagtuturo ng marching, di ba? Sinasabi niya, your left, your left. Your left is not your right. Oh, ginagano niya. Bakit? Abay, kakaganon pa rin ni Pastor Hill. Talagang may nagmamarch pa rin. Una kanan eh. Alala ko, shoutout kay Sir Janus. Kulang na lang. Pektosan niya. Nasa tenga niya eh. Kaliwa! Kaliwa! Ginaganon. Wala pa rin. Kanan pa rin. Oh, bakit? Kasi nga, masyado mong minamadali. Tinan nyo. Ito, bilang isang alumni ng PSS, ngayon kasi, yung parada nila, hindi na ganun kasi parada natin. Pasensya na kayo. Pero tinan nyo. Kayo ganyan na ngayon, pero anong gusto nyo agad? Matapos agad yung formation. Hindi pa kayo pinagpa-practice ni Sir Dennis ng 2:00 ng tanghali. Kahit pala mag-practice na ng 2:00 ng tanghali, may bubong na pala eh. Diba? Imagine niyo yan. Pero anong goal natin? Bakit tayo nagpaparade? Para ma-execute ng maayos, mabigyang respeto, at masalute ng maayos ang mga dapat isalute. Who is that? The graduating students, the faculty and staff, etc. So there is a purpose why you are marching. There is a purpose kung bakit sa parada ay may marching. Ngayon, dito, as you march towards your commitment, ano ang kailangan mong gawin? Kailangan ba yung dalawang because? Hindi. Kailangan mo yung dalawa sa taas. Rest in the Lord and wait patiently for Him. That's all you need, Team Focus. As you march toward, this is the last Thursday of this month. Amen. Ano ngayon yan? Pagpasok, summer. Di ba? Sabi nga nung nakaraang youth revival natin, ano yun? Heat check. Di ba? Kamusta na kayo? Baka sa ibang bagay ka mag-init. Sa iba ka nag-init. Sa mali. Di ba? Pero pag as you march towards your commitment, marching towards your commitment, this is very important. Sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, wag mo silang kainggitan. Their success is temporary. Wag ka maiinggit sa nagpa-prosper according to their own way. Kasi panandalian lang yan eh. The best thing that you should do is to wait patiently for the Lord. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Wag mong fret not thyself. Notice that. Wag mong sabihin sa sarili mo, kawawa ka naman. Haharap ka sa salamin, kakausapin mo sa sarili mo, Sir Ponching, shout out, ang sasabihin mo, self, I pity you. Wow. Ang bira, no? Naawa ka sa itsura mo, Jing. Magma-my day ka. Yung my day mo, ang background mo all black, tapos emoji lang na malungkot. Magto-thoughts ka pa. Malungkot, puro malungkot. Ewan ko ba't ang lungkot ng buhay mo? Ano ba yan? Diba? Bakit ganun? Bakit kailangan maging ganun? Kasi nga, baka ang focus mo doon sa mga kasing edad mo. Umbira, ito, tinan mo to si ano, ang yaman-yaman na ngayon. Dati, ganito yung kalagayan niya. Dati, ganito lang siya. Pero ngayon, may sarili ng bahay. Ako, saan pa rin ako? Ngayon, ganito yung sasakyan niya. Kami naka-jeep pa din papuntang simbahan. Di naman ikaw nagbabayad. Diba?
Oh, uy, ganito pala yung ano nyo, suot nyo, ganito, ganyan, grabe, oh. Oh. Pasalamatan mo, at least ikaw mukhang formal, siya formal lang. Di ba? Amen. Oh. Ikaw, malaki ang pinagkaiba nun. Yung sa'yo, yung itsura mo formal, yung itsura niya forma. Oh. Yes, sir. Di ba? Maigi na sabihin natin hindi maganda yung damit mo kumpara doon sa mga sinasabi mo maganda gamit. At least maganda ugali mo. Yes, sir. Oh. Hindi naman maganda ang mga bagay-bagay na meron ka kumpara sa bagay-bagay na meron sila. Pero ang pinakamaganda nito, mas maganda ang papatunguhan mo. Amen. 'Di ba? So ganun lang. Alam nyo, ito ang dapat ninyo tandaan. As you march towards your commitment, you are pursuing that one thing na hindi panandalian, Sir Dominic. Ano ba sabi ng ating mahal na pastor? Yung commitment, hindi yan pang isang araw. Yung commitment, buhay mo yan. Dapat maging buhay mo yan. Pag yan ay naging buhay mo, I'm telling you, pag nasanay ka, team focus, na meron kang commitment sa buhay, oh my goodness, it will always lead you to success. And the success na sinasabi ko is not just an ordinary success, but the success na gaya ng sinasabi ni Joshua, if you follow the Word of God, if you meditate the Word of God, anong success yun? Good success. Amen. Success is a great word. Pero yung samahan mo pa siya ng good success, it's another thing. Yes, sir. Kaya nga, again, team focus, I hope that you're listening. Ngayon, nakikita ninyo, as you march towards your commitment, make sure that you are pursuing your commitment by not envying those people who prosper it in their own way and those people na sabi natin, sige, maitawid lang. Oh, but outside God's way. Again, if you want to march towards your commitment, rest in the Lord and wait patiently for Him. Sir Dominic. Alam mo, Team Focus, by the way, thank you, Sir Maki. Ano yung Team Focus eh? Noon pa, kahit nung pa lang, nung January pa lang natin pinag-uusapan eh. Tandaan nyo, Team Focus, yung commitment nyo, dapat ang end nyan is meron kayong mas mabuti or mas malalim pa na relasyon sa Diyos. Yan. Imagine niyo na lang yung mga sinabi. Yun yung goal. Yun yung goal. Yun yung goal. Yun yung resulta, Team Focus na sinasabi. Noon pa yon, nung January pa natin pinag-uusapan. And ngayon nabanggit din ni Sir Maki, biruin nyo, Team Focus, aminado rin naman ako na nakikita ko rin yung mga reels nila, yung mga vloggers na yan. Pero tignan nyo, Team Focus, ang tanong, meron ba silang magandang relasyon sa Diyos? Naabot nila yung gusto nila, marami, may bahay sila, may mga magaganda silang damit, di pala magaganda, branded na damit, yun, meron silang branded na damit, meron silang mga sasakyan, ang gaganda ng mga sasakyan, mga bahay, okay, Team Focus, mga bahay. Yan ang sinasabi ko. Pero ang tanong, Team Focus, meron ba silang malalim na relasyon sa Diyos? Ultimong bibig na nga lang nila, hindi nila magbigyan ng papuri ang Diyos. Pero tignan mo, ikaw, Team Focus, nasan ka ngayon? 'Di ba? Nasaan ka ngayon? Baka sabi mo, kahit na lang nagbibiro ka sa mga tropa mo eh. Sabi mo, nandito lang ako sa church, praise the Lord lang ako ngayon eh. O, 'di ba? Kahit pabiro mo sabihin eh. Kahit pabiro mong sabihin, tignan mo, Team Focus, yung lumalabas sa bibig mo, ganyan. Yeah. Pero sila, tignan mo, hindi nila kaya kahit biruin. Hindi nila kaya yung gawin yung bakit? Kasi yung commitment nila, wala doon. Doon na yung sinasabi ni Pastor na yung attachment. Wala silang attachment. Tama. Doon sa paraan nila, yung paraan nila para maabot yung kanilang commitment, ay wala silang attachment. Pero tignan mo, Team Focus, ikaw na meron kang ministry ngayon, attach ka doon sa ministry mo na hindi mo kayang bitawan. Hirap ka, pinagdadalawang isip mo pa. Sasabihin mo, pagpipray ko muna. Sasabihin ko muna kay sir, sa area leader ko. Oh, Brad, pag-pray mo, Brad, kasi, di ba, bro yun yung focus. Pero sila mga kinaiinggitan natin, yung sinasabihan natin ng sana all, ang sasabihin pa natin, sila, pag meron sila, simbahan lang yan, nandyan lang yan. Oh, pero Team Focus, hindi sila nagmamarch. Yung iba yung proseso nila sa pag-march sila sa kanilang commitment, Team Focus. Wag yan, Team Focus. Remember, sila po yung mga evil doers. Di ba? This is verse 1. Tignan yung verse 1. Evil doers. Sila yung mga evil doers. Kung nakinig kayo sa preaching kagabi, yun na rin yung sinasabi ni Pastor. Ano yung sinasabi ni Pastor?
Pwede na yan. Yeah. Oh, ganyan ang ganyan ang buhay nila, Team Focus. Pwede na yan. 'Di ba? Samantalang hindi yan ang goal sa atin ng Diyos. 'Di ba? Kung nakikinig kayo sa mga preaching at sa mga topic natin dito sa Staying Alive, saan tayo? Unto perfection. Ay, hindi ka magiging perfect, pero unto maturity ka, Team Focus. And sila, hanggang doon lang sila sa pwede na yan. Kahit ikaw, Team Focus, sabihin mo, yung itsura mo, pagtabihin ka, mas re-respetuhin ka ngayon ng maraming tao. Yun napapasok yung pinag-uusapan natin, professionalism. Yeah. Pag pinagtabi kayo nung vlogger na yon na kinaiingitan mo, tsaka ikaw, mas re-respetuhin ka ng tao. At kahit yung vlogger na yon, ang tawag sa'yo, sir, pero mas matanda siya sa'yo. Ma'am, imamam ka nun. Kahit mas malayo yung edad niya sa'yo, imamam ka nun. Kasi nanay ka niya, de joke lang. Imamadam ka nun, ma'am. Oh, sir. Bakit? Kasi nakikita nila yung professionalism sa'yo. At bakit ka nagkaroon ng professionalism? Kasi yung commitment mo, yung paraan mo to reach your commitment is to have, yung papunta sa Diyos. Yeah. Yan ang Team Focus eh. Yung end result ng iyong commitment, dapat ang tanong, yung commitment ko ba na to, lalalim ba lalo, yung relasyon namin ng Diyos. Yan na lang, Team Focus eh. Yan ang isipin mo, Team Focus. Tandaan mo, kaya ka buhay ngayon dahil sa Diyos. Tama. Kaya ka buhay ngayon dahil sa Diyos. Kaya ngayon, yung commitment mo, ang tanong, ang end result ba niyan, yung dulo ba niyan, magkakaroon ka ba ng malalim at mas masarap na relasyon sa Diyos. Yeah. Yung tipong pag umaga, pagkagising mo, hello po, good morning, Lord. Palakpakan para kay Lord. Ay, anong ka pa eh, no? Kaya Team Focus, isipin niya, wag niyo isipin yan. It's, just march towards your commitment. And makikita mo na lang, pagdating mo sa dulo, praise the Lord kayo. Amen. Praise the Lord mo, totoo. Yeah. Yan, Sir Maki. Alam mo, Sir Dominic, bago tayo magtapos dito Yes, sa sir. ating pinag-aaralang topic, ang ayokong mawala sa kaisipan ng mga Team Focus is this. Yung professionalism in a disciplined life. Team Focus, ito yan. Balik tayo ulit sa simula. Okay? Blessed Thursday evening, Team Focus. Yeah, balik tayo ulit sa simula. Okay, ano yung sinasabi ko? Alam nyo, lahat ng ito pinag-usapan natin, dadalhin ka nito doon sa dalawang bagay. And that is being professional and that is being disciplined. Amen. Team Focus, it's time for you. Alam mo yung, ito tinuro to ni Pastor Hill eh. You should enjoy what you have right now. Kasi katulad nga ng sabi mo, Sir Dominic, hindi naman yan galing kung kani-kanino eh. Galing yan sa Diyos. Kaya dapat enjoy mo yan. Kasi as you enjoy it, Team Focus, yan ay pagpapakita na professional ka. Yes, sir. Oh, wag yung, porket may ganito, kuha ka ng ganyan. Porket may ganyan, kuha ka ng ganito. Yung laging meron ka, alam, ito Team Focus, tanggalin nyo to sa isip nyo. Habang nasa edad pa kayong ganyan, Team Focus, you should act according to your age. Act according to your age. Tingnan nyo, Team Focus. Tanggalin ninyo sa isip ninyo na magkaroon kayo ng attitude that you are better than someone else. You will never be better than someone else. Kasi nga, the subject lagi, it's all about you. At the end of the day, ikumpara ang sarili mo kung kani-kanino. Pag uwi mo ng bahay, me, myself, and I ka pa din. Kuha mo? Kaya nga ang pinakamaganda dyan, just march towards your commitment. Be professional towards your commitment. Be disciplined person towards your commitment, Team Focus. Yan ang pinakanawawala ngayon sa mga teenagers, Sir Dominic. Dahil nakatingin kayo masyado sa, gwapo. Maganda ito. Okay ito. Tinan mo, maparas. Di ba? Maparas. Huwag na natin ituloy. Di ba? Di ba? Pag tinignan mo, eto na yung sinasabi ko. Kailangan ko rin ng ganyan sa buhay ko eh. Ang tanong, ang kulit niya. Yung buhay mo ba, buhay niya rin? Parehas ba kayo ng nanay? Parehas ba kayo ni mama? Parehas ba kayo ng papa? Dili man? Di nga,
Oh, tapos kaya mangyayari, ito yung binigay sa iyo ng Panginoon. Ang kailangan mo lang, kasi ito yan, team focus. As you march towards your commitment, bibigyan ka ng Panginoon ng mga bagay na kailangan mo papunta sa commitment mo. Tingnan mo. Ngayon, ang kulit ng mga PSS student ngayon, pinagdidemerit namin eh. Oh, sinabi ng bawal maglagay ng keychain pag nagpo-formation. Bakit? Pabigat yun sa iyo eh. Oh, ang Bible mo dapat ay as much as possible, ha? I'm not saying na bumili ka, but as much as possible, standard size. Oh, yung hard yung cover. Yung mabibitbit mo na maayos, hindi yung pag sumaludo ka, magbubuklatan pa lahat ng page na sarado mo pa tapos oh. Hop sa kaliwas kanan. Ganon ka ba? Oh. Oh, mahirap yun kasi may mga pabigat kang dala-dala eh. Kaya nga anong kailangan mo? Oh, shoutout sa mga PSS student. Uniform. Baptist pin, nameplate, shoulder loop, garrison belt. Oh, slacks. O kaya nga yung slacks may tamang sukat, yung iba baston yung suot. Baston hindi kita eh. Baston yung suot, kaya yung marcha na dapat pantay halos ng weight, hindi ka baka ganon. Pag ganon mo, wasak. Hindi ka ngayon makapag-perform ng maayos. Now you see, team focus, kung bakit ganun, Sir Dominic, ang ginagawa ng Panginoon. Kung bakit sabi ng Panginoon, anak, kalma ka lang. Baby, kalma. Baby, kalma. Asado kang hapit eh. Kaya sabi dyan, oy, team focus, sabi ng Panginoon, sabi ko nga, rest in me nga. Sabi ng Panginoon, wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Anak, antayin mo ako. Akong bahala sa'yo. Ano bang promise ng Panginoon sa atin? Team focus. I will what? Never leave thee nor forsake thee. Anong sabi kay Joshua? Hindi sa'yo. Matino yung Joshua na yun. Nagbabasa ng Bible yun. Ikaw hindi. Si Joshua, kilala mo kung sino to? Hindi rin ikaw yun. Mag-amen ka lang dyan ng ganun-ganun. Okay na yun. Anong sabi niya kay Joshua? As I was with Moses, so I will be with thee. Ganun din ang sabi sa atin ng Panginoon. Team focus, ganun din ang sabi sa inyo ng Panginoon. Therefore, as you march towards your commitment, be professional. Act according to your age, that shows professionalism. Kapag 13 years old ka, mag 13 years old na ugali ka. Huwag yung 30 plus ka na tsaka ka mag, Huwag yung ganun. Matututo. Awawa sa'yo. Egul. Di ba? Huwag yung ganun. Ay, sus. Alam niyo, ito yan, team focus. Pag gumawa kayo ng commitment, ang gusto ng Panginoon, habang minamarch mo yan towards your commitment, gusto ng Panginoon maging masaya ka. Amen. Iba yung saya sa maging maligalig ka. Pag ikaw naging maligalig, patungo sa commitment mo, maliligalig ang commitment mo. Amen. Yan ang tatandaan nyo. Again, going back to the very essence or the very implication of the word marching, be professional and be disciplined. Kuha? Sir Dominic, final encouragement bago tayo magtapos dito sa ating topic patungkol sa marching towards your commitment. Team focus, remember, pagdating sa ating commitment, ang goal, ano yung goal niyan? Yan ang isipin nyo eh. Yan dapat yung paalala sa atin ngayon sa ating pinag-usapan for this month. Marching towards your commitment, wag nyo nang pansinin yung mga nakikita nyo sa social media. Tandaan nyo, team focus, iba yung goal nila sa goal mo. Bakit? Yeah, tama. Ang goal mo mapalapit sa Diyos. Sila, ang goal nila magkapera. Yun. Yun lang ang mahabol nila. Yes, tandaan mo, team focus, ang pera nila, ilalayo pa sila niyan lalo sa Diyos. Pero ikaw, team focus, dahil sa commitment mo, mapapalapit ka palalo, lalalim at gaganda pa at sasarap ang buhay mo sa Diyos. Gaganda ang relasyon mo sa Diyos. Bakit?
Kasi magkaiba kayo ng goal, Team Focus. Remember that. Kaya Marchie, kaya lagi kang excited every day na mag-march towards your commitment kasi yun yung goal mo. Kaya Team Focus, remember, wag mo nang pansinin yan. And keep yourselves involved. Okay, keep yourselves involved towards your commitment ulit. Yan, wag mo nang kasi marami sa atin pagdating, gusto ko lang i-remind yun sir, sinabi nyo yun ng mga nakaraang episode natin eh. Meron ka ng commitment, ngayon yung ginagawa mo, hindi towards your commitment. Kaya napapalayo. Kaya remember Team Focus, toward lagi sa commitment ang activity natin. Kaya, yan ang paalala ko sa inyo, Team Focus. Amen. Alright, so again, I hope na kayo ay merong natutunan, Team Focus, alright? Sa lahat ng mga sumubaybay ngayon sa ating Facebook Live, Google Meet, of course, sa inyo live audience, siguraduhin nyo na kayo ang nakakatanggap ng, yes, sir, ng mensahe na yan. Okay? So again, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na meron na naman tayo natapos na panibagong topic. At abangan ninyo ang mga susunod na pangyayari. Mamaya bago tayo magtapos, of course, may i-announce ako sa inyo. And especially, yan ang dapat ninyong pagtunan. Pero bagong lahat ng yan, samantalahin natin dahil bibihira lang makumpleto itong dalawa na to. Sobrang Yes. Sobrang hectic. Kasi tinitingnan ko sa bintana natin, mukhang maayos ang daloy ng trapiko sa Maynila. Traffic. No. Mukhang maayos ang daloy ng trapiko sa papuntang RTU. Kaya medyo nakauwi siya ng maaga. Ladies and gentlemen, please welcome the boys shoutouts. Mapagpalang good evening, Team Focus! Amen. Welcome back, Brother JJ. Welcome back, Sir Steven. Traffic ngayon. Yan. So, ayan, muli nandito na naman kami para magbigay ng mga shoutouts para sa ating mga kasamahan Shoutout. na Team Focus. Yes, sir. Na young people Gawin mo na, na sir. Team Focus. Sa'yo na yan, sir. Yun. Siyempre, unahin muna natin yung mga kasamahan natin na first-time visitors, yung mga mula sa area stations. Amen, Ayan, amen, ito, amen. unang-una, kanina nag-send mula sa Makati Central, Makati Central. mula sa Aranay Station. Aranay Station. Yan, 7 first-time visitors. Wow. Amen. Oh, yan. Si Sige, Jay sabi Lloyd, mo. si Jade, si Renz, si Jero, si Riniel, si Aljun, and si Kevin. Amen, amen. Hello po sa inyo. 6-7. 7. Bigyan ng jacket. Bigyan ng Welcome jacket po yan. sa mga kasama natin dyan mula dyan sa Aranay Station. And ganun din sa Manila West. Traffic sir eh. Ayan, mula sa Manila West Station, meron naman silang isang bisita mula dyan sa kanilang station. Yung pangalan ng lugar nila ay Imelda Station. Ayan. Ito Amen. naman ay si Clifford Villar. Ayan. Mamimigay ng bahay to. Joke lang. Shoutout po kay Clifford. Sorry po. Villar. Sorry, sir. Bisita. Medyo Ayan, ano. ganun din naman. Meron din Naninibago. tayong bisita. Isang bisita mula sa ating mission sa La Union. Amen. Siyempre, may makasama din siya na hindi Andyan bisita. sa Una Google si Meet. Nathaniel, si Prince, and ang bisita ay si Andre. Ayan, kaway-kaway. Andiyan si Nathaniel Yun. tsaka si Prince last week. Ha? Andiyan si Oo nga. Nathaniel tsaka Sabi si ko nga, Prince. yung bisita si Andre. Yes. Si Yun. Andre. Okay. Ayan, okay, sino okay. si Andre? Kaway. Kaway, Andre. Nasaan Andre, kamay? kaway. Yun, nakapula. nakapula. Happy birthday. Joke lang. Welcome sa pag-attend mo dito, and I hope next Thursday ay Bigyan ng makita ka jacket namin yan. ulit dito. Ayan. And syempre, shoutout dyan sa, dyan na sa Google Meet, yung area ng Southside. Amen. Sa Pasig, kaway-kaway. Sinardo. Kawa. Ay, kawawa. Lakihan mo. Yun. Ay. Grabe naman yun. Eh, ano yung kinuha niya? Yan, Jay. Grabe talaga, boss. Yan. Yan. I-remove na. Joke lang. Iba. Ayan. Nasaan yung iba? Wala, di nagpakita yung iba eh. Yan, shoutout po sa inyo lahat dyan sa Pasig Station. Brother. Amen. Shoutout na natin yung mga nag-send ng Team Focus, ng picture dyan na Team Focus at mamaya rin sa Google Meet dyan. Sa mga Team Sino ba Focus nakasend? natin na GC. Sir? Sino tong party list? Ay, party area ko pala yun. Yan, sir. Kala ko ba? Boboto. Party list eh. Ayan, si Abigail, si Janine, si Queenie, ang Panyergo siblings, si Angel, at si Ruth. Dyan sa Google Meet, kasama natin dyan sila... Sino ba dyan? Si Bernadette Villarreal, andyan din siya. Si Ate Chanel, ayan. Si Jake Mansalapuz, andyan din po. Open po kayo ng camera para makakaway po tayo lahat. Amen. Si James, andyan din po Ganun si pa rin James. ba pag pinipin mo nag-off cam? Di na. Di na, okay. Si Jelia Tinoy, ayan. Ayan. Andyan din po si Jasmine, Ayan. si Brother Joe. Andyan si Brother Joe. Saan ba si Brother Joe? Sa Amerika na yun. Nasa America. Ibang Ay, brother. ba? Sorry. Black. Brother Joe, yung black na Joe.
Joke lang. Joke lang, joke. Wala na akong masabi, Joe. Wag. Ano tayo? Maka-cancel tayo. Sorry. My brother. My brother. Discriminate. Pakakasuwa tayo ng discrimination. Joe, magpakita Papalit ka, na Joe. naman tayo ng page niyan. Ano ba yan? Ayan, si... Naka-black sabi ko. Naka-black. Naka-black. Okay. Okay. Sorry po. Si Joe Maray. Tama ba? Joe Marie. Joe Marie. Kailan pa naging Joe Maray yan? Joe Maray sa Google Meet. Saan? Joe Maray yan sa Ha? Joe Maray saan? Joe Maray nga. Talay. Joe Maray Talay. Yan. Joe Maray. Si... Ayos to si Loralie. Aray ko. Lola na natin si Loralie dyan. Loralie Calzada. Yun, Ayan pa. yung area Pasig Station. Yan, Pasig Station. Si Lex Conjusta. Conjusta. Kumusta ka din? Conjusta. Yan. Nagkaway-kaway si Kuya Lex. Hi, Ayun, Lex. Amen. Hello po. Si Rachel Ann Ejunsay. Sir. Hunsay yan, Hunsay. Rachel Ann, tama ba? Rachel Ann. Yan, si Rachel Ann, si Shara, si Robelyn, at si McGrady James. Yan, yung dalawa po dyan, si McGrady James. Kaway-kaway kayo, mga naka... Si Tracy McGrady tsaka si Lebron, pinaghalo mo. McGrady James. At yun po yung Kasama ating... nila Sir John. Kasama si Sir Sir John ikaw ba yan? Kill. Sir Junkie, grabe. Gandang lalaki. Sir Sir John John. Kill. Yan. Ang gandang lalaki. Ang talaga. cyclista ng Manila West. Yes! Yan. Bira. At Sir ayun- John, ingat ka sa bike ka. 66 nang namamatay. Athlete. Athlete's foot. Yeah. At yun po yung... Meron pa. May mga shoutout dyan. Meron pang Kung saan shoutout. na pupunta ngayong gabi. Yeah, shoutout kay Sir Ponching. Nag-send na nga pa. Ayun! Hi, hello sir. Ano yan sila eh? Nag-chat sa akin, nag-send sa akin yan ng ano. Sabi niya, pa-shoutout sa second timer from Silverio. Oh, Station. nag-send yan sa akin sila ng Family. picture. Naka-worm's eye view naman. Ayan, ito ay si Jenica, si Desiree, and si Wendy. Yan, shoutout po sa mga second timer na kasama po ng Silverio Ang taas Station. eh. Ayan. And ganun din, shoutout doon kay Sir Jericho. Sabi niya, Chief Eric. Sabi ba? Yan. Chief Eric. Sino daw yung Amen. tama? Kaway-kaway ulit Sorry, sa lahat ng mga nasa Google Sorry, Chip. Meet natin. Kaway-kaway, nawala. Put your hands Ba't in naghang the tayo? air. Ayun. Yan. Kaway-kaway ulit sa lahat na nasa Google Meet. Amen. Thank you for being with us sa inyong lahat, sa ating mga nasa mission at sa ating mga live viewers natin. Okay? Amen. Meron ba kayo Okay na batiin? po, sir. Okay Baka na gusto yung batiin mga magulang niya. Pakiharap nga ito sa dalawa na to sa camera. Baka mabati nila yung hello mga po. magulang nila. Yan. Hello po. Nakalimutan na nila i-shoutout. Shoutout po sa magulang ko po. Andiyan po si Parang Mami. may kasalanan ka. Si Daddy. At wala ko kasalanan. Grabe ka naman. Yan kasi, Yan, shoutout ko na rin po kasi wala naman po palagi yung si Sir Yeah. Steven. Oh, Shoutout po bihira sa lang. Flamentera family. Yan. Bira lang. Oo, Hindi, wala ako shoutout dito, sa ah. kay. Parang wala ako dito, ah. Oh, i-shoutout mo, Steve. Shoutout dyan sa bungangkan namin. Shoutout dyan sa magulang ko. Nandun si mama at si papa. Yes, And yung lola yan. ko nandyan sa bahay. Amen. Dumating. Amen. Sa tita ko pala. And kay Yan. ate, kay Gab, kay Yan, kuya. Kay kuya, yan. Kuya mo? Tingin yung tinapay. Naman ano dyan eh. Wala, sir. Lugi sa'yo. Yan, kaya, okay, mga kapatid, I hope na Team Focus kayo excited. Of course, isa sa mga magpapa-excite sa atin. Ang pinakamagandang salubong sa summer ay yung tayo ay mainitan ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Okay? Kaya don't miss April 1, Sir Joshua. Yan. Yes. 5th Baptist Youth Revival, pleasure in preparing for your future. Yan, may gusto kang sabihin, Jay? Wala, sir. Wala. May isama lang. Okay. 1 Timothy chapter 4, verse number 12, let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, and in purity. Yan. Huwag niyong kakalimutan yan, mga kapatid, sa lahat ng Team Focus ay magsisimula tayo ng 9 o'clock. 9 o'clock in the evening, 9 o'clock in the morning, at magtatapos tayo ng 9 o'clock in the morning next day. Ayos. Iba. Pleasure. Dahil joke lang. Magtatapos tayo ng hanggang sa gusto nating magtapos. Amen! Yon! Yan.
At maganda yung topic natin, Sir Dominic. Pleasure in preparing your future. Yes. Pleasure Amen. talks Libre about, yung pagkain. it talks about, may sinasabi ka? Wala? Okay. Wala siya. It talks about your... Ito si Peter, si Boy Volunteer din to eh. Ano yun eh? Hindi na pala Steven eh. Tsaka JJ, Steven and Peter. Pag sinabi natin pleasure, talks about delight. Di ba? Kasiyahan, saya. So, merong saya in preparing your future. Kaso sabi nga ng ating mahal na pastor, trailer effect. Alin yun? Pili ka. Saya habang nagpiprepare ka ng future mo o saya nasisira ng future mo. Abangan ang mga susunod. Okay? So, yan ang tandaan ninyo. At I would like to encourage everyone to, anong tawag nito? Magkakaroon tayo ng meeting, okay, by group. Last Sunday yan. Okay, it should, meron tayong area fellowship, may kainan pa rin dyan, may kakaroon pa rin ng fellowship ang bawat area. Pero habang nagpiprepare ang mga nanay at mga tatay natin, ang mga mothers, ng mga pagkain, ay proceed muna kayo sa inyong mga team focus group. Okay? Ulitin ko announce natin dito, habang nagpiprepare ang mga adults ng pagkain, proceed muna lahat ng team focus sa kanilang mga grupo para magkaroon kayo ng 5 to 10 minutes meeting. Okay? So leaders, take note of that. At dapat ay ma-meet ninyo in preparation for our 5th Baptist Youth Revival. Okay? And that will happen on April 1, that is Tuesday, 9 o'clock in the morning onwards. Prepare at magkakaroon tayo ng mga magandang pag-uusapan patungkol dyan. Okay? There will be some speakers that will be speaking para sa atin. At I would like to encourage, kung hanggat maaari lamang, I would like you, I don't want you to, yung gumastos pa ng malaking pera, pero kung kaya ng grupo ninyo na magkaroon ng uniform sa short period of time, wala kayong pera, pero magpa-sublimated kayo, okay lang. Mura lang yun. 450 minimum. Anyways, kayo nang bahala dyan. Your leaders will talk you out of it. So, kaya, let's get excited, Team Focus. Amen? Amen. Okay? So again, I hope sa ating temang Marching Towards Your Commitment ay nag-enjoy kayo at meron kayo natutunan. Kaya shoutout sa lahat ng mga nasa Google Meet. Of course, sa ating mga live studio audience. By the way, ang attire natin is, yun nga, kung may uniform kayo, suot nyo yung uniform nyo. Okay? At kung wala kayong uniform, huwag na kayong magsuot. De, joke lang. Pag wala kayong uniform, semi-formal. Pag sinabi natin semi-formal, nakapolo, yan, tapos pantulog sa baba. Galing, semi. De, joke lang. Semi-formal, okay? Polo, and then everything. Wala magsusot ng jogging pants, ha? Okay? And of course, semi-formal, pati buhok, semi-kalbo nyo na. Sige, lahat na. Okay? So, but the most important thing is the event that will happen is for you, Team Focus. Okay? So, let's get excited. And as you march towards your commitment, Team Focus, tandaan nyo, allow God to control your marching. Amen. Be professional and be disciplined. Sir Dominic? Ano ka ba sabihin? Alright, so again, shoutout sa lahat ng mga kasama natin ngayon sa ngalan po ng ating mahal na pastor who is the executive producer and the director of the show, the Staying Alive program. I'm your host, Brother John Mark, along with Sir Dominic, and the shoutout boys, Steven and JJ, along with the technical groups. Mga kapatid, nice po namin sabihin sa inyo, magandang gabi. To God be the glory, and we will see you on the next episode of your favorite Thursday evening program. This is Staying Alive. God bless you all, brethren. Have a ahead.